Hello again, I'm Purple Teen. Welcome back dito sa ating readings. So, kung gusto niyo maging updated sa mga ganitong klaseng readings, subscribe to my YouTube channel or like and follow my Facebook, Instagram, and TikTok page. And if you are interested naman about personal readings, all you have to do is send a private message sa Purple Teen Facebook page kung gusto niyo mag-book or mag-inquire. Okay? This is another collective, timeless love reading. So, if ever na ma-encounter mo tong reading na to, dumaan sa feed mo or ewan ko, makita mo somewhere else, maaaring para sa'yo itong reading na to. So, this will not resonate to all since ito ay collective reading lamang. So, keep that in mind. Okay? What is the overall energy ng love life mo ngayon? What is the overall energy ng love life mo ngayon or connection mo with this person? It could be a person from the past o present o paparating pa lang ha, guys. Take only what resonates. Wow, reminiscing, dwelling, bittersweet. Pwedeng nagre-reminiscing ka, dear, about yung mga nangyari in the past, yung mga memories nyo ni person na ito. Pwedeng nananariwa, bumabalik-balik sa'yo, or may mga hindi ka makalimutang nangyari sa inyo nitong person na ito. Okay? Ano kaya yung next na pwedeng mangyari? Ano yung next na pwedeng mangyari sa inyo nitong person na ito? Ano yung next na pwedeng mangyari? Uy, nako. Pwedeng itong person na to hindi ko alam o ikaw, is thinking na gumawa ng mga ganitong bagay. Huh? I'm totally against sa paggawa ng mga ganitong bagay. Pero may mga taong gumagawa ng ganyan. Alam nyo na yon, like gayuma, yung iba, Diyos ko, ayoko nang banggitin yung word. Basta nagpapagawa sila ng mga ritual o kung ano-ano doon sa person nila. Whether gusto nilang bumalik, gusto nilang magkagusto sa kanila, bumalik, umamo, ano pa, or galit na galit sila, nagpapagawa sila ng mga ganito. Ayokong banggitin yung word. Nako. Nire-renounce ko ito. I hate this, yung mga gumagawa ng ganito. Okay, napakasama at ang hindi nila alam, may kaparusahan sa impyerno yan, may kalalagyan ka pag nagpagawa ka ng ganito. So, ayan, whether siya yung gumagawa sa'yo ng ganito, or ikaw hindi ko kayo ina-accuse. Kunin nyo kung ano yung tumutugma. Kasi pwedeng yung mga nakukuha dito sa reading na ito ay energy nyo or energy ng person mo. Kaya i-apply, kunin mo na lang kung ano yung nagre-resonate, yung tumutugma. Kasi pag hindi, edi hindi. Okay? So, ayan, posible lang naman na mauwi sa ganito. O kung hindi naman nagpapagawa ng mga ganito, pwedeng ano lang, nag-iisip lang negatively about you. Hindi ko alam kung ikaw yung nag-iisip sa kanya ng negative or siya. No? Kasi di ba yun na nga kapag sobra yung mga emotions natin, sobra yung galit natin, minsan nakakaisip tayo ng mga hindi naman dapat. So, either nagpapagawa siya ng mga ganito or ano lang yung nag-iisip siya ng masama. Ganun na rin yun. Di ba sabi nga nila, pag iniisip mo pa lang, binubuo mo pa lang sa isip mo, pinaplano mo pa lang gawin, nagkakasala ka na. O, diba? Is it worth it na isang lamo yung kaluluwa mo just because galit ka dito sa person na to? Papagawa ka o mag-iisip ka ng masama towards this person? Siya man yan na ganyan yung iniisip niya about you or pinaplano niyang gawin. Pero eto yung next. Okay? So, pwede kang mag-suffer ng bad luck just in case, no? Yan, yun lang. Pwedeng nagsiset siya ng hindi magagandang intention sa'yo, nag-iisip siya ng mga ganyan, nadedesperado itong person na to, kaya lalapit siya kung kani-kanino, no? Pero that's bad, that's evil. Yun lang yung masasabi ko.
So, anong possible outcome? Ayan, oh. Pwede kayong magkaroon uli ng connection nitong person na to. Pwede kayong magtagpo. I believe this is a past person. Very obvious naman, no? May memories na pinag-uusapan. Okay? So, ayan. Kung gagamitan ka niya ng mga ganito, ayan, sabihin na natin, under spell ka. No? Sabihin lang natin, kasi nga, ginawa niya yun eh. Ayun, pwede ka uling mabudol nitong person na to. Meaning budol, parang, yung parang, kasi nga, kung ginamitan ka ng spell, gayuma, pero that is just temporary. Lilipas at lilipas, huhupa yung spell na yun. O, sabihin na natin, pampakrush, pampaibig, ganyan, mga iba-ibang terms na ginagamit nila. Oh? Black magic yun. Okay? Hindi ako sa ganun. Hindi ako pabor. Pero yun na nga. Pwede kang mag-infatuate dito sa person na to. Pwede kang mahibang for a moment. Pwede mo siyang pagbigyan. Pwede kayong magkaroon uli ng reconnection, no? Yun lang yung masasabi ko. Tungkol dito. Okay? So, ayan. Ingat-ingat. Dasal-dasal. Walang makakatalo sa kapangyarihan ni God, ni Saint Michael. Yan ako nagdadasal, no? Saint Benedict. Ewan ko, kasi I'm Catholic. Hindi ko ipino-force sa inyo lahat yun, ha? Kasi iba-iba tayo ng paniniwala. Okay? So, possible lang naman dahil kung halimbawang desperado lang naman itong person na to, kaya siya gaganon. Pero I'm just saying my opinion na hindi ako agree sa mga ganong bagay. Kasi ang punto ko, gamitan mo man ng mga ganito, mahihibang lang for a while, take note, for a while yung person, tas lilipas. At sino ba niloloko mo? Di yung sarili mo. Nagkagusto lang siya sa'yo dahil pinagawan mo siya ng ganito, ng magic. Wala ka na bang sa sarili mo? Tiwala sa sarili mo na may magkakagusto sa'yo just because love ka nila o talagang gusto ka nila at hindi dahil gumagawa ka ng mga magic. Bakit hindi na lang dun sa natural na paraan? Hintayin mo na lang na talagang may magkakagusto sa'yo o talagang love ka niya. Hindi mo kailangan gumawa na. My point is, bottom line, hindi mo kailangan gumawa ng mga ganyan. O siya, yung person mo, kung siya man yung gustong gumawa ng ganyan, hindi na kailangan gumawa ng ganyan. Ibibigay ni God, tandaan mo, ibibigay ni God yung para sa iyo. Hindi mo kailangan doktorin, hintayin mo lang lumapit sa iyo, yung para sa iyo. Hindi mo kailangan gumawa ng kung ano-anong ganito na pagbabayaran mo rin pag natigok ka sa kabilang, dito, pwedeng hindi ka magbayad dito sa habang nandito ka sa lupa. Pero pag sumakabilang buhay ka, doon mo pagbabayaran yung mga yan. Actually, pwede kang makarma. Actually, kahit nandito ka pa eh. Hindi pa tapos yung oras mo dito, pwede ka na magbayad ng karma mo dahil lang gumawa ka neto. Hindi mo alam kung ilang times 10, times 100, yung bayad dito. Bayad, ibig sabihin ko yung karma, ha? Okay? So, ayan. Ewan ko kung magugustuhan nyo itong reading na to, hindi to para sa lahat. Pero eto yung mga nahugot ko. Just a disclaimer, this is for entertainment purposes only. Walang basihan, walang guarantees na yung mga ganitong readings ay totoo or magkakatotoo. God bless. Take care, everyone.